Ngayon naman, magpapatuloy tayo sa ating gawain, pananambahan. Atin na tayo sa ating sermon proper. At magpapatuloy po tayo sa ating mini-series mula sa Galatia chapter 5, verses 16 to 26. Pinag-aaralan natin dito ang bunga ng Espiritu Santo. At last month, ay pinag-aralan natin ang unang bahagi ng ating mini-series na ito. Sabi ko nga sa inyo ay once a month natin pag-aaralan ng mini-series na ito dahil may ongoing rin tayong series mula sa Juan 17. At ngayon, hindi na muna iyon ang ating pag-aaralan. And since next Sunday is the last Sunday of the month na, June na tayo magpapatuloy muli sa Juan 17 na series natin. So sa ngayon, ang ating pag-aaralan na muna ay mula sa Galatia. Galatia 5, buksan natin ang ating mga Biblia sa Galatia 5, verses 16 to 26. At babasahin natin ang buong talata, buong mga talata. Samahan niyo ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Verse 16, subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu, at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Subalit kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan, ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at ang mga katulad nito. Pinabalaan ko kayo gaya ng aking pagbabala noong una sa inyo na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. At ipinangako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan ito. Kung tayo nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Huwag tayong maging palalo na ginagalit ang isa't isa at naiinggit sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, napakaganda ng mga salita po ninyo dito. Tulungan ninyo kaming maunawaan ang mga ito. Ako bilang mangangaral, gabayan ninyo ako na maipangaral ko po ito ng buong katapatan at katotohanan. At ang mga kapatid ko sa pananampalataya na dito ay huwag lamang basta makinig, kundi unawain at maunawaan nga talaga ang mga salitang ipapangaral sa kalagitnaan namin sa araw na ito. Aming Diyos, maitaas ka sa pag-aaral namin ito ng inyong salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ang paksa ng pag-aaral natin sa araw na ito ay binuhay ng Espiritu, pinamumunga ng Espiritu. Binuhay ng Espiritu, pinamumunga ng Espiritu. At ang focus ng pag-aaral natin ay ang phrase na subalit ang bunga ng Espiritu. Ibig kong sabihin, hindi pa tayo dadako sa bunga ng Espiritu, which is pag-ibig. Titignan na muna natin dito kung ano ba itong bunga ng Espiritu na ito at kung bakit kailangan ito. So may tatlo tayo ngayong headings, subheadings rather, at titignan natin ang mga katanungan patungkol sa bunga ng Espiritu
upang maging handa tayo sa pag-aaral natin ng siyam na bunga ng Espiritu na makikita natin sa verses 22 and 23. Yun ang gagawin natin. So, bale, pag-aaralan natin ang unang bunga, which is pag-ibig, next month, sa June na. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay itong phrase na bunga ng Espiritu, itong kaisipan, itong ideyang ito, bunga ng Espiritu. Ano ba ito? Ang bawat ipinanganak na muli ay binigyan na ng bagong buhay at pagkatao. At alam natin kung ano ang kapanganakang muli. Ito ay ang pagiging born again. Lagi na natin itong napag-aaralan, nababalik-balikan. At ngayon, nasabi ko sa inyo na ang bawat na born again na, ipinanganak na muli, ay may bagong buhay at pagkatao. Ibig kong sabihin ay hindi mananatili ang isang taong ipinanganak na muli na sa dati niyang buhay. Dahil ang Diyos ang may kapangyarihang magpanganak na muli ng isang taong makasalanan. Kung kaya't makapangyarihan ng Diyos. Kung idinudulot niya ang kapanganakang muli sa isang tao, dahil siya'y makapangyarihan, hindi mananatili ang taong iyon sa dati niyang buhay at pagkatao. Hindi siya magpapatuloy sa kanyang kasalanan at kadiliman, bagkus ang Diyos, sa tuwing siya'y may ipinapanganak na muli o binuborn again, binibigyan niya rin ang taong iyon ng bagong buhay at pagkatao. Yan ang itinuturo sa atin sa Biblia. Nagpapatunay ang sinabi ni Pablo sa unang Korinto 2:14. Tingnan natin ang unang Korinto 2:14. Unang Korinto 2 verse 14. Sabi rito ni Pablo, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Tayo noon, sa ating kalikasan, bago tayo maging mga Kristiyano, andaan natin na hindi natin tinatanggap itong bagong buhay at pagkataong ito. Kung tayo noon ay hindi pa ipinanganak na muli, wala tayo ng ganitong bagong buhay at bagong pagkataong tinutukoy ko, sapagkat ito ay natatanggap lamang sa pamamagitan ng Espiritu. At hindi mangyayaring matatanggap ito ng isang taong makalaman, itong bagong buhay at pagkataong ito. Kaya, nagpapatunay nga ang sinabi rito ni Pablo sa unang Korinto 2:14 tungkol sa ating kalikasan bilang makasalanan. If not through the Holy Spirit, hindi po tayo magkakaroon ng new life and new identity. But if the Holy Spirit has worked in someone's life, siya ka pa lamang magkakaroon ng buhay at pagkatawang taong iyon. Ibinibigay ko itong muli sa inyo, itong katuruang ito, pinapaalala ko sa inyo dahil mahalaga ito sa pag-aaral natin ng mga bunga ng Espiritu Santo. Hindi po natin mauunawaan kung bakit kailangang may bunga kung hindi natin alam ang source. Kung hindi natin alam kung ano munang nangyari bago magkakaroon ng bunga ang isang tao. Habang ang Ebanghelyo ay isang bagay ng Espiritu ng Diyos, ang Ebanghelyo po ay bagay ng Espiritu ng Diyos, hindi po ito bagay ng laman. Hindi po ito naturally matatagpuan ng isang tao sa kanyang kalikasan. Ang gospel po ay ibinibigay ng Espiritu ng Diyos. At dahil sa ito ay bagay ng Espiritu ng Diyos, tayo ay tumutugon dito contrary sa natural nating tugon sa mensahe. Dahil, bakit contrary na? Bakit iba na?
Kung contrary na, dahil ang Espiritu ay kumikilos sa ating buhay upang tayo ligtas. Ang dahilan kung bakit nakakatugon ng isang tao sa gospel ng repentance and faith ay dahil sa Espiritu Santo. At hindi po dahil sa kakayanan natin bilang mga tao. Kaya huwag tayong mag-isip na tayo, nung tayo nagkaroon ng kaligtasan, ay tumugon tayo on our own. Hindi po. We were enabled by the Holy Spirit na makatugon ng repentance and faith sa Ebanghelyo. Ganun po ang nangyari. Yun po ang ibig sabihin ng kaya tayo nakatugon dahil ipinanganak na muli tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Tayo ay ni-regenerate. Without the regeneration, hindi po tayo makakatugon. Gayun din naman, ang pagpapabanal ay gawain din ng Diyos. Hindi lamang po ang pagliligtas ang gawain ng Diyos, kundi itong pagpapabanal sa atin. Itong sanctification natin, itong paggawa natin ng mga matutuwid na bagay bilang mga Kristiyano, tandaan po natin, ito man din ay gawain ng Diyos. Ang karaniwang tao ay parehong tumatanggap. Okay. Yun, ang pagpapabanal ay gawain din ng Diyos, at ang isang Kristiyano ay parehong tumatanggap ng dalawang bagay na ito, salvation and sanctification. Na sa pagkakataon ng isang tao ay magkaroon ng kaligtasan, iyon ang kanyang tinatanggap, dalawang bagay. Salvation, iniligtas siya, at hindi maaaring ang isang taong iniligtas ay hindi daraan sa proseso ng sanctification o pagpapabanal. Magtaka na tayo kung tayo ay hindi pinababanal ng Diyos. Magtaka tayo kung sinasabi natin na tayo ligtas at sumasampalataya, pero wala tayong pakialam sa mga bagay na banal ng Diyos. Yun ang pagtaka natin. Okay? Pero kung tayo nga ay ipinanganak na muli ng Diyos, tatanggap tayo ng dalawang bagay. We are saved. Salvation and sanctification. At through Holy Spirit po ito na tatanggap ng isang tao. Ang Espiritu ng Diyos ang nagdudulot sa isang makasalanang tao ng kaligtasan through the gospel. Okay? Ang Espiritu ng Diyos ang nagdudulot sa isang makasalanang tao ng kaligtasan through the gospel, at siya ang nagbibigay ng bunga na matatawag na isang gospel life. Ganun po yun. Nililigtas tayo at siya rin ang nagpapamunga sa atin. Lahat ng mga... So, titignan natin muli ang konteksto ng pinag-aaralan natin para masabayan ng mga wala dito noong pinag-aaralan natin ito last time. Hindi lamang. 16. Yun. Lahat ng mga gawing nabanggit ni Pablo sapagkat unang pinag-aralan natin, nung pinag-aralan natin ito last April, pinag-aralan natin iyong magawa ng laman. Magawa ng laman. At binanggit, babasahin natin ang verses 19 to 21. Ang sabi niya rito, ngayon ay hayag ang magawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibubuho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at ang mga katulad nito. Ito pong mga binanggit niya rito ay ang mga gawa ng laman. Itong mga gawa ng laman pong itong binanggit niya ay ang mga gawing natural sa taong wala kay Jesus. Ito po ang natural na gawain ng isang tao. Nung tayo'y mga wala pa kay Kristo, ito ang mga ginagawa natin. Ito po ay mga makalamang gawain. Hindi po ito, hindi natin ito dapat ituring lamang na mga mistake o kung ano paman. Ito ay mga makasalanang gawa. Okay? Matandaan po natin iyan.
Ang bunga, so itong mga ito ay mga gawa ng laman. Ang bunga ng isang buhay na hiwalay sa source ng kabanalan ay nauuwi lamang sa buhay na hayagang sumusuway sa mga kautusan ng Diyos. Yan po ang pakatandaan natin, na kung tayo ay hiwalay, Kristiyano man tayo, at tunay tayong Kristiyano, once na mahiwalay tayo sa source ng kabanalan, at siya yung banal na Diyos, tandaan po natin na tayo ay babalik sa laman. Tayo ay gagawa ng mga makalamang bagay, ng mga makasalanang bagay. Hindi ko sinasabing kung tayo nagkakasala, tayo ay nawawalan na ng kaligtasan. Hindi po ganun ang disenyo ng Diyos sa kaligtasan sa mga taong iniligtas niya. Ang sinasabi ko lamang po, tayo nandirito pa rin sa ating mga katawan na ito, sa ating mga sa ating buhay na ito, at hindi pa tayo nag-glorify into perfection ng Diyos. Pero huwag po nating akalain na okay lang na since tayo'y nandito pa rin sa laman natin at ito, ay okay lang na magpatuloy tayo sa pagkakasala. Huwag po tayong magkamaling na sa ganong kaisipan. Okay? At sabihin, sabi ni Brother Esther, hanggat nandito pa rin tayo sa mga laman natin, magkakasala pa rin naman tayo. So, siguro okay lang naman na gawin ko ito ngayon. Hindi ko po sinasabi yun. Hindi ko po sinasabi yun. Ang kailangan pong mangyari ay ang magpasakop tayo sa Diyos at may law ang Diyos na dapat nating sundin, which is opposed to the law na natural sa atin. At ang law natin ay ang pagkakasala. Yun ay isang standard pa natin dito sa ating laman. Huwag po tayong magpasakop doon. Magpasakop po tayo sa kalooban ng Diyos, sa Diyos. At alam natin na ang mga kautusan niya ay naglalayong pakabanalin tayo. Ang mga utos niya sa atin ay naglalayong pakabanalin tayo. Okay? So, kasi sinasabi ko iyon dahil itong mga nandirito sa Iglesia sa Galacia ay nagkakasala pa rin naman. At ang issue nga dito, may issue nga dito at titignan natin muli mamaya. So, kung tayo ay hiwalay sa source ng kabanalan at siya ay ang Diyos, ang source ng kabanalan, ang kauuwian ng ating buhay, kahit na Kristiyano pa tayo, ay pagsuway sa Diyos. Ang mga kasalanan ito, ayon kay Pablo na binasa natin dito sa verses 19 to 20, ay yun ngang mga gawing nagmumula sa mga taong hindi magmamana sa kaharian ng Diyos. Hindi niya po sinasabi rito na itong mga Kristiyano sa Iglesia sa Galacia ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos dahil may mga kasalanan pa rin silang binanggit dito ni Pablo na ginagawa pa rin nila. Hindi po yun ang tinutukoy dito ng Diyos. Ang sinasabi niya lamang, huwag na ninyong gawin ang mga bagay na ito, ang mga makasalanang bagay na ito, dahil ang mga gumagawa lamang ng mga bagay na ito ay iyong mga taong hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi na ito nababagay sa inyo. Itong mga binanggit kong kasalanan, hindi na ito nababagay sa inyo. Ito ay ginagawa ng mga hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At sinasabi niya rin dito, huwag din sana na may patunayan dito sa loob ng iglesia ninyo na may isa o dalawang tao na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos dahil patuloy siya sa pagkakasala ng mga kasalanan ito at hindi talaga siya tunay na iniligtas. Okay? Kung hindi na nila dapat ito gawin, kahit tayo, at ang kanyang pangaral sa mga taga-Galacia ay ang huwag bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Sabi niya sa verse 16. Huwag bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. So tuwing tayo nagkakasala, ang kalayawan, ang nais ng laman ang binibigyan natin ng favor.
Di na dapat pang makita ang mga ganitong gawain sa buhay ng mga pinamumunuan ng Espiritu Santo. Sabi nga ni Pablo, dalawa ang naglalaban sa ating loob. Ang laman at ang Espiritu. Napipigilan tayong gumawa ng mga bagay ng Espiritu kung pinaiiral natin ang ating laman. At napipigilan rin tayo ng Espiritu at napipigilan rin tayong gumawa ng mga bagay na makalaman kung ang umiiral sa ating buhay at ang sinusunod natin ay ang Espiritu Santo. Ganun po ang paglalaban ng dalawang ito sa ating buhay bilang mga Kristiyano. So, dapat tayo yung pamunuan ng Espiritu Santo kung tayo mga Kristiyano. At ang context nga rito, itong mga nasa Galacia, may nakapasok ditong katuruan o doctrine na ibinabalik sila sa pagsunod sa Mosaic Law. At ang Mosaic Law, ang partikular na sinasabi ng mga Judaizers sa kanila ay kailangan silang magpatuli na sa Old Testament ay sign ng covenant kay Abraham, pero sabi ni Pablo, hindi nyo na kailangan iyang gawin upang maligtas. Kasi pagbabalik po iyan sa laman. Ang sinasabi ng mga Judaizers na tinuturo sa mga taga-Galacia, gawin ninyo ito upang tunay kayong ituring na ligtas at mga Kristiyano. Nasabi ni Pablo, hindi nila kailangan gawin iyan. Ang kailangan lamang nilang gawin ay magrepent at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang ganoong katuruan, sabi nga ni Pablo rito, ay ibang gospel. At sabi niya, hindi nga ito gospel sapagkat hindi naman dito matatagpuan ang anumang good news, anumang mabuting balita. So, iyon ang issue dito. May mga miyembro dito sa iglesia ng Galacia na napapaniwala na sa katuruang iyon. May iba naman na nakasandig pa rin sa tunay na gospel. At dahil sa may mga iba na pumapanig doon sa maling katuruan at may iba na nananatili doon sa tamang katuruan, sa tamang gospel, nagkakaroon po rito ng pagkakabahabahagi. Ngayon, minention dito ni Paul sa verse 20 yung mga kasalanan na nag-a-arise sa kalagitnaan nila dahil sa issue na kanilang kinakaharap. Sabi niya dito, alitan, pagtatalo, paninibubuo, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkaingit. Iyon po ang nangyayari sa kanila. Dahil sa verse 16, sinabi niya dito, subalit verse 15 rather, ngunit kung kayo ang nagkakagatan at nagsasakmalan, mag-ingat kayo, baka kayo magkaubusan. Iyon po ang nangyari. Dahil sa issue na ito, nagkaroon ng ganitong mga pagtatalo-talo. At sabi nga ni Pablo, ang pagtatalo-talong ito, diba? Hindi lamang po kahalayan, hindi lamang po pagpatay, kundi itong pagkakaroon rin po ng pag-aaway-away, maging itong pagkakampi-kampi o faction, pagkakabahabahagi, kasalanan po ito. Sabi rito ni Paul, gawain nito ng mga hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Diba? Huwag po nating tignan na ang pag-aaway-away o even this pagkainggit o pagkagalit, itong mga ito ay lighter sins than the others. Nasabi po rito ni Pablo, ang mga gumagawa nito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya sabi ko nga, itong mga taga-Galacia, nagagawa nila ito. Gusto ni Pablong buksan ang kanilang kaisipan. Nire-rebuke niya sila. Yang ginagawa ninyong yan, gawain niya ng mga hindi magmamana ng kaharian ng Diyos.
Bakit niyo yan ginagawa pa rin? Magkaisa kayo sa isang mensahe. Magkaisa kayo sa iisang gospel. Kaya napasulat dito si Pablo sa iglesia sa Galacia dahil yun ang nangyayari. Hindi sila nagkakaisa sa isang mensahe ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo si Jesus lamang tanging makapagliligtas at walang anumang pagsunod sa kautusan ang magagawa natin upang magkaroon tayo ng karagdagang credit para sa kaligtasan na iyon. Okay? Kaya sobrang straightforward dito ni Pablo sa sinabi niya. Hindi niya ikinubli ang katotohanan sila ay nagkakasala by biting and devouring each other. Yun yung binasa ko kanina sa verse 15. Nagsasakmalan sila at nagkakagatan. Sila ang nagtatalo-talo. Hindi niya yung tinago. Ibang ministers nahihiyang maglahad ng kanilang observation sa kanilang kapatid sa pananampalataya o sa mga tupa na kanyang tinuturuan ng salita ng Diyos o shepherd niya. Pero dito si Paul, wala. Hindi siya natatakot sa kanila. Dahil kailangan nilang maituwid. Kailangan nilang madisiplina dahil sila ay nagkakasala by what they're doing. Anong rason bakit sila nauwi sa ganitong pagtatalo-talo? Because the gospel is stained within their church. At ang gusto ni Pablo, panumbalikin sila sa isang gospel lamang dahil isa lang naman talaga ang gospel. Sabi rin niya na ang present situation nila ay nagpapakita ng pagiging makalaman nila. At para sa mga Kristiyano, this shouldn't be so. Hindi po dapat ito mangyari. May 9 na bunga ng Espiritu, ngunit ang focus natin ay ang pagtukoy kung bakit mahalaga ang bunga ng Espiritu. Mula sa 9 na bungang ito ay manggagaling ang iba't ibang mga pag-uugali na makapagmamanifest ng paglagom ng Espiritu. So, general fruit lamang po. Wala pang, hindi sinabi dito ni Pablo kung paano nila maipapakita ang love o hindi niya sinabi rito kung paano nila mapapakita ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Hindi niya po iyon diniscuss dito, hindi niya po inelaborate. Ang sinasabi niya lamang dito, ito ang dapat na matagpuan sa inyo. Itong mga bungang ito. At kung paano natin ipapakita iyo, ang mga bungang ito, pag-aaralan natin sa mga susunod na pag-aaral natin ng mini-series natin ito. Ngunit ngayon, ang focus na muna natin, bunga ng Espiritu. At ang unang heading natin, subheading rather, ano ang bunga ng Espiritu? Yan ang sasagutin natin ngayon. Ano ang bunga ng Espiritu? Yan nga, bago ibigay ni Pablo ang bunga ng Espiritu, inuna na muna niyang bigyang diin ang bunga ng laman. So yung mga sinabi niya ron sa verses 19 to 21, yun po ang opposite ng bunga ng Espiritu. Yun po ang bunga ng laman. Na kung paiiralin ng isang tao ang kanyang laman, yung fleshly desires niya, ito po ang ibubunga nun. Paggawa ng mga bagay na ito. Hanggat sa tayo ay nasa ating mga laman or sinful human nature, ipinanganak, yun nga sinasabi ko kanina, ipinanganak man tayo na muli ay mayroon pa rin tayong bahid ng laman sa ating mga sarili. Nandito pa rin po iyon. At para sa mga taga-Galacia, lumitaw ang kanilang mga struggles against sins dahil sa isang maling ebanghelyo. Yun nga po ang idinulot nun sa kanila. Ang katuruan ng mga Judaizers, nagdulot sa kanila ng pagkakasala. Pinalitaw nito ang kanilang mga kasalanan. Di ba? Ganun ang ginagawa ng isang maling ebanghelyo.
nililig tayo sa pagkakasala. Kaya tumingin pa tayo sa mga ibang churches na hindi pinipreach ang biblical na ebanghelyo, mapapansin natin ang kanilang mga miyembro hindi nagpapakita ng bunga ng Espiritu Santo. Kung ano-ano na lamang tinuturo nila, ganun po ang nangyayari. Lumilitaw ang kasalanan sa kalagitnaan nila. Ngunit kung tamang ebanghelyo at nag-iisa lamang ang pinaniniwalaan nilang ebanghelyo, makakasiguro po tayo that there will be peace and love in that church. Yun po ang magkakaroon ng isang iglesia. Pero dito, kung ang pinalilitaw ng maling ebanghelyo ay kasalanan, ang pinalilitaw naman ng tamang ebanghelyo ay kabanalan. Yun po ang gawain ng ebanghelyo. Get this, napakahalagang tama ang gospel na pinaniniwalaan at itinuturo ng isang iglesia dahil dito dedepende ang church life and individual growth nila sa sanctification. Huwag po nating maliitin ang ebanghelyo, huwag po nating limitahan ang ebanghelyo na ito ay may kakayanan lamang na tayo iligtas. Hindi po hanggang doon ang scope ng ebanghelyo. Ang scope ng ebanghelyo po ay hanggang sa kabanalan natin. Ito ang nagmo-motivate sa atin na mamuhay ng banal na buhay. Ganun po ka makapangyarihan ng gospel message. Kaya dito sa Galatia, kahit sila nagkakaroon ng issue and struggles against sin because of that sinful gospel na matatawag ko na lumitaw sa kanilang kalagitnaan at nagpalitaw rin ng kanilang mga kasalanan. Ang Espiritu ng Diyos ay may daladalang nag-iisang mensahe ng kaligtasan. Wala po siyang ibang dala maliban sa daladala niyang si Jesus, ang tanging tagapagligtas na matay at muling nabuhay mula sa kamatayan. There is only one gospel message. Ang mensahe nito sa oras na paniwalaan ng isang makasalanang tao through the power of the Holy Spirit ay magdudulot din ng bunga ng Espiritu Santo. Sa oras na paniwalaan ito, hindi po maaaring nagsabi ang isang taong naniniwala siya sa gospel at siya'y iniligtas ngunit hindi siya mamumunga. That's just not the design of God when it comes to the Christian life. Okay? Magdudulot at magdudulot ang Espiritu Santo ng bunga. Matagal man iyan na proseso, mamumunga ang isang tunay na Kristiyano. Yan po ang tatandaan natin. The Spirit who regenerated us to believe in the gospel is the same Spirit who is transforming us to become like Jesus. Parehong Espiritu Santo po. Wala pong isa pa na Espiritu, kundi isa lamang. So the Spirit who regenerated us to believe in the gospel is the same Spirit who is transforming us to become like Jesus. With this in mind, ito ang tatandaan natin. Ang bunga ng Espiritu ay ang inevitable result o hindi mapipigil na resulta ng pananampalataya ng isang tao kay Jesus. At ano ang resulta? Kabanalan. Sinabi ko po, ine-emphasize ko dito ang inevitable result o hindi mapipigil na resulta sapagkat kung isang tao ay iniligtas nga talaga ng Diyos, wala pong makakapigil. Ni tayo hindi natin mapipigil ang pagbabagong ibibigay sa atin ng Espiritu Santo ng Diyos. Hindi lang natin napapansin yan ngayon. Kung tayo Kristiyano, maaaring hindi natin napapansin. But day by day, binabago tayo ng Diyos. Day by day, tinutulad tayo ng Diyos sa Kanyang anak na si Jesus. Huwag po nating maliitin ang Espiritu Santo, niya ang sanctification natin. Okay? Nanghihina tayo, nalulungkot tayo sa tuwing tayo nagkakasala. But even that is a part of our sanctification, that we
continually realize the weight of our sin, kailangan po yan na makita natin na mabigat ang kasalanan, kung kaya't dapat na mas umiwas tayo sa mga bagay na iyon. Na magpigil tayo ng ating mga sarili tuwing may pagkakataon ng laman natin na gumawa ng kasalanan. So, these fruits of the Spirit is inevitable. Lagi po itong magpapakita. Hindi man po perfect love, perfect na joy, perfect peace, pero ito ay being made into perfection by God. Okay? Nakakaibig na tayo ngayon, though hindi pa perfect. May kagalakan tayo, pero minsan nawawala. May kapayapaan tayo, minsan nawawala rin. Nakapagtsatsaga tayo, pero minsan nawawalan tayo ng pagtsatsaga o pasensya. May kagandahang loob tayo, pero minsan papabago-bago rin. Kabutihan, katapatan, kaamuan, pagpipigil sa sarili, lahat ng mga bagay na iyan, meron na po tayo bilang mga Kristiyano. Hindi nga lang po perfect pa sa ngayon, but it is being made perfect by God. Because of who? Because of the Spirit of God. Kaya, kung po natin tingnan na, ano ba yan? Hindi ako nagbabago. Walang bunga. Hindi nakikita sa akin ang mga bungang ito. Maganda na ikinalulungkot natin iyan. Nakakapag-reflect tayo. At mas ninanais natin magkaroon ng mga bungang ito. Pero, I am here to tell you, mga kapatid, that these fruit are already present sa buhay natin. Again, hindi nga lang perfect. But it is being made perfect by God. At itong mga effort natin sa pagpapakita natin ng mga bungang ito, na-appreciate ito ng Diyos. Dahil ito'y pagsunod natin sa Kanya. Okay? Itong mga bungang ito ay hindi na iyong mga kaugalian na matatagpuan natin sa atin nating mga sarili. Dati kasi nakakaibig naman tayo, may joy naman tayo. Nung hindi pa tayo mga Kristiyano. Pero ang mga iyon ay nagmumula, ang source nun ay tayo, ang mga sarili natin. Ngunit ngayon, ang source ng mga fruit na ito, ng mga deeds na ito, ay ang Espiritu Santo. Ang Holy Spirit na po. At hindi na ang ating mga sarili. This is where our faith is leading us. Holiness. Basahin natin ang Efeso 2:10. Efeso 2:10. Sabi rito, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Doon tayo nililid ng pananampalataya natin sa kabanalan, sa daan ng Panginoon, na dapat nating lakaran. Dahil ang daan ng Panginoon, hindi po tayo nito ililid sa kamalian o kasalanan. Lagi po tayo ililid nito sa kabanalan. Ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi po natin dapat tignan na katulad lamang ito ng nominalism in religion. May mga tinatawag na, di ba, mga nominal Christians. Iyon yung mga nagsasabing Kristiyano sila pero hindi seryoso sa kanilang pananampalataya. There is no room for nominalism in Christianity. Na okay lang sa atin na pa-chill-chill lang tayo. The Christian life is a battlefield. It is a war field. It's not a playground, mga kapatid. Yan ang tatandaan natin, hindi tayo naglalaro dito. Hindi tayo nakikipaglaro sa kasalanan. Kino-combat natin ang kasalanan instead. Yun ang ginagawa ng isang tapat na Kristiyano. We combat sin by the power of the Holy Spirit, by the power of the Word of God. Hindi maaaring okay lang sa atin itong mga ginagawa nating kasalanan. Okay lang sa atin na mamuhay just like our friends.
or families na hindi pa Kristiyano. It's not okay. Hindi po ganun ang buhay Kristiyano. You must bear fruit. Kailangan nating mamunga. Ganun po ang dapat na magkaroon tayo. We cannot live a nominal Christian life. When we say this, itong nominalism in religion, ang pinupunto natin ay ang pag-identify ng isang tao bilang isang kaanib ng isang relihiyon, ngunit hindi nakikita sa buhay ng taong iyon ang dapat na maging bunga na ipinapangaral sa kanila. At anong ipinapangaral sa atin dito? At tayo ay maging mga tapat na mananampalataya ng Panginoon. Yun ang ipinapangaral sa atin dito. Tayo maging masunurin sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus na sumunod sa Kanyang Ama para tayo magkaroon ng kaligtasan. So how can we be nominal kung ang mga bagay na ito ay hindi lamang natin basta pinaniniwalaan, kundi ating tinutupad? Cannot be nominal Christians, mga kapatid. Ngayon kung na-realize mong nominal Christian ka, now is the time na magkaroon ka ng pagbabago ng pag-iisip at maging seryoso ka sa pananampalatayang Kristiyano. Because we cannot be like others. Yung mga nominal Roman Catholics na basta lang makapagsimba, they say they are Roman Catholics pero nagsisimba lamang sila tuwing may okasyon, may event, mga ganyan. Those are nominal Catholics. Pero hindi ko sinasabi na they are right in their theology, pero hindi pwedeng makita sa atin ang ganoong pagiging nominal in our faith. Okay? Seryosohin natin ang lakad natin bilang mga Kristiyano. Ang biblikal na Kristyanismo ay may standard of living. At ang standard of living ng biblical na Kristyanismo ay holiness. Iyon po ang standard of living natin. Ang banal na spirito na nagtanim ng mensahe ng Ebanghelyo sa ating mga puso ang siyang nagpapamunga nito. Hindi lamang ng faith, kundi pati na rin ng isang banal na pamumuhay. Ang banal na spirito po, tinanim sa atin ang mensahe ng Ebanghelyo, pinaniwalaan natin ito, at ang itinanim niyang mensahe ay namunga ng faith o ng pananampalataya, ngunit bukod pa rito, ang itinanim niya mensahe ng Ebanghelyo sa atin ay namumunga rin ng banal na pamumuhay. Again, sabi ko nga, ang gospel po o ang Ebanghelyo, hindi lamang po ito effective to save us. This is also effective to make us holy, to make us like Christ. Ganun po ka-importante ang gospel. At makapangyarihan ang gospel. So, faith and holiness are bound together. Hindi po ito maipaghihiwalay. Ito po ang tatandaan natin, mga kapatid. Faith and holiness are bound together, inseparable aspects of the Christian faith. Kaya hindi masasabi ng isang tao, I have faith but I don't have holiness. I have holiness but I don't have faith. Anong klase yun? That's not the Christian faith. The Christian faith, the Christian must have both faith and holiness. Yun po ang hinihingi sa atin. We cannot have one and be empty of the other. Pareho itong nakukuha mula sa Diyos. Na kapag ang isang tao ay iniligtas ng Diyos, pareho niyang makukuha ang faith at holiness. For those are two inseparable aspects of the Christian life. Ito ang contrast ng bunga ng laman natin. Diba? May bunga ng laman. Yun ang mga kasalanang binanggit ni Paul sa verses 19 to 21. Mga bunga po yun ng laman. But the contrast of those fruit of the flesh is the fruit of the Spirit. Prior to our conversion, although tayo ay aware sa ating mga ginagawang kasalanan, tayo naman talaga, ganun tayo noon. Tayo ay aware, kahit hindi pa tayo mga Kristiyano. Aware tayo sa mga ginagawa nating kasalanan,
Hindi tayo concerned sa nadadala nitong kalapastanganan sa harapan ng Diyos. Wala tayong pakialam. Nagkakasala tayo, pero ang pakialam lang natin ay sa ating sarili o kung may nagawan man tayo ng kasalanan, doon sa nagawa natin ng kasalanan. But we are not concerned and we are not even aware na tayo nagkakasala sa Diyos. Noong tayo mga unbelievers pa. Hindi tayo ginugulo ng ating mga conscience noon towards God, but only towards ourselves. Na, nagawa ko tong kasalanan to, ang papangit image ko sa harapan ng mga tao, ganon. Yun ang concern natin. Yun lang ang yun lang nararamdaman ng conscience natin, but not towards God, never towards God. Pero kung ikaw ay Kristiyano ngayon, dapat na nakakaramdam ka na sa tuwing nagkakasala ka, na ang konsensya mo ay towards the God na nagawan mo ng kasalanan. Gracious ang Diyos at nagpapatawad sa mga alagad niya. Yan ang tandaan natin. Huwag tayong magsawang pakinggan iyan. Napaka-hopeful ng katuroang iyon sa Biblia na ang Diyos ay nagpapatawad sa tuwing tayo nagkakasala. Kaya hindi naman ang mga makasalanang bagay na nagagawa pa rin natin sa mga panahong ito ay may parehong bigat. Yung mga nagagawa natin kasalanan noon, na hanggang ngayon minsan nagagawa pa rin natin, pareho po ang bigat nito. Huwag natin isipin na because we're Christians now, ay mas lighter na iyon, na same sin na nagagawa natin sa doon. Hindi po. Parehong bigat pa rin po iyon. Ngunit nagdudulot din sa atin ng kalungkutang naaayon sa Diyos na nagbubunga ng pagsisisi. Sa tuwing tayo ay sa tuwing nare-realize natin that we've sinned against God. Hindi tayo pwedeng mawala ng ganitong pag-uugali whenever we sin. Dapat na magkaroon tayo ng yung tinatawag ni Pablo sa 2 Korinto 7:10 na kalungkutang naaayon sa Diyos na nagbubunga ng pagsisisi. Godly sorrow which produces repentance. Iyon po ang laging dapat na magkaroon tayo. So tuwing tayo nagkakasala, dapat na mayroon po tayo ng ganoong klase ng pagsisisi. Godly sorrow. Tinatawag din siya doon na worldly sorrows producing death. Hindi po iyon ang dapat na magkaroon tayo. Iyon ay godly sorrow siguro katulad lang ng kay Iso na siya'y lumuha, namighatid nung si Jacob ang binigyan ng basbas ng kanilang amang si Isaac, pero wala naman sa kanyang pagsisisi. Lumuha lamang siya. That's kind of worldly sorrow. Hindi po worldly sorrow ang hinihingi sa atin ng Diyos, kundi godly sorrow. Dahil iyon ang nagpo-produce ng repentance. Ang bunga ng laman ay kasalanan. Ang bunga ng Espiritu ay kabanalan. Okay? Ang bunga ng laman ay kasalanan. Ang bunga ng Espiritu ay kabanalan. At ang payo ni Pablo, huwag bigyang kasiyahan ang laman. Sabi niya sa verse 16. Itong laman natin, sari-sari ang nararamdaman. At tinatawag tayo nito sa kasiyahan, pero sa pagtawag din nito sa atin at the same time, tinatawag din tayo nito sa pagkakasala sa Diyos. Kaya huwag nating bigyan kasiyahan ng ating mga laman, bagkus ay umayon at lumakad sa patnubay ng Espiritu. Ano ang sabi niya sa Galatians 5:25. Kaya yan, iyon ang bunga ng Espiritu. Ang bunga ng Espiritu ay ang hindi mapipigil na resulta ng pananampalataya ng isang tao kay Jesus. At ang resulta, kabanalan. Yun po ang bunga ng Espiritu. Ngayon naman, titingnan natin sa pangalawang subheading natin sasagutin natin sa subheading natin ang tanong na
Bakit may bunga ng Espiritu? Bakit may bunga ng Espiritu? Tignan natin ang Mateo 7:15 to 20. Mateo 17:15 to 20. Tignan natin ito. Sabi rito, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit sa loob ay mga ganid na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga, nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga, ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy, kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. At yan po ang sinasabi ni Jesucristo. So, pinag-iingat tayo sa mga bulaang propeta. At hindi lamang po ito yung mga mangangaral. Baka isipin natin, since propeta ang sinabi dito ni Jesus, ay iyong tinutukoy na niya ay iyon lamang na mga mangangaral. Kundi ito po ay lahat ng mga nagpo-profess ng pananampalataya. At sabi niya rito, ang pananampalataya raw ay sa pananampalataya ng isang tao matatagpuan ang bunga. Dapat na may bunga ang kanilang pananampalataya o ang kanilang mga sinasandigan ng mga katuruan. At sabi niya rito, mag-ingat dahil mayroong mga tao na nagdadamit tupa o yung nagpapakita ng mga external na fruit, pero hindi naman talaga mga totoong mananampalataya. Ang makita natin dito sa mga salitang ito ni Jesus ay nakakapanlin lang ang externalism when it comes to fruit. Externalism. May mga taong ganun nga. May mga taong externally ay nagpapakita ng good deeds and virtues. Okay? May mga taong externally ay nagpapakita ng good deeds and virtues, pero sa pangaral na ito ni Jesus, hindi po ganoon ang tinutukoy niyang mga tao. Ang tinutukoy niyang mga tao rito ay ang hayagang nagpapakita ng mga bad fruits. Okay? Mahirap matukoy kung ang isang tao ay externally nagpapakita ng mga good deeds and virtues. Pero dito, ang tinutukoy ni Jesus, yung mga tao, wala talagang kabunga-bunga. Mag-ingat tayo sa mga taong ito. Sinasabi niya, lalong hindi natin pwedeng ma-miss out yung mga taong nagpapahayag na sila ay Kristiyano, yet at the same time, hayagan din or externally ang pagsuway sa Diyos na sinasabi nilang kanilang pinaniniwalaan. Okay? Lalong hindi na natin dapat iyon pakisamahan mga taong ganun. Makipag-fellowship sa kanila. Dahil sila ay hayagang nagkakasala sa Diyos. So, doon tayo pinag-iingat. Dahil may bunga. Dapat na may bunga ang pananampalataya. At ang bunga nga, ang sabi niya dito, sa verse 17, gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga, ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Ang mabuting puno, tayong mga Kristiyano, kung tayo mga Kristiyano, tayo mga mabubuting puno, at tayo rin ay dapat na magpakita ng mabubuting bunga. Kaya bakit may bunga ng Espiritu Santo? Dahil ang bunga ng Espiritu Santo
ay nagpapakita ng katotohanan na ang isang tao ay sumasampalataya. Yun po ang pinapakita. Kaya kailangang may bunga. Dahil nagpapakita ito. Ang bunga ng Espiritu ay mahalagang indikasyon ng katotohanan ng salvation sa isang tao. Okay? Yun po yun. Kaya, bakit may bunga ng Espiritu Santo? Dahil ito ay mahalagang indikasyon na totoong save ang taong iyon. Kagaya rin ang sinasabi rito ni Jesus sa Mateo 7. Mabuting puno ka, magpapakita ka, inevitably, ng mabuting bunga. So, iyon po ang indication noon. In fact, ang isang Kristiyano man ay nagpapakita ng bunga. Ang mga bungang ito ay pagde-declare ng Diyos na ang isang tao ay pinamumungan niya at sa Kanya at totoong mananampalataya. Di ba? Ganun ang sinasabi sa atin ng Diyos. Na kung tayo ay namumunga, it's just Him declaring that He is doing something in your life. Na pinamumunga ka niya. He is saying na siya ang may gawa noon. Ang pamumunga natin, siya ang may gawa nito. So, hindi lamang po ito pagpapakita para sa atin ng ating pananampalataya, kundi ito ay paghahayag din ng Diyos ng Kanyang kabutihan sa atin. Dahil pinamumunga niya tayo. So, hindi po sa atin ng glory, kundi maging dito sa pamumunga natin, sa Kanya ang glory, sa Kanya ang kaluwalhatian. So, He is declaring na pinamumunga niya ang tao na iyon at ang taong iyon ay mananampalataya. Therefore, magalak tayo sa kaisipang God is revealing His goodness through our lives by way of bearing us the fruit of the Spirit. Magalak po tayo sa katotohanan iyon kung tayo man ay namumunga. Because God is revealing His goodness through our lives by way of bearing us the fruit of the Spirit. Nagpapakita tayo ng fruits habang ang glory ng Diyos ay hinahayag niya in giving us these fruits. Okay? Nagpapakita tayo ng fruits o mga bunga, but at the same time, ang ginagawa rin ng Diyos ay pinapakita ang Kanyang kaluwalhatian sa atin at sa mga tao. Dahil hinahayag niyang siya ang nagbibigay ng mga bungang ito sa atin. At kung maalala natin, pinag-aralan natin ng book of 1 John, at sa pag-aaral natin iyon, dapat ay nagkaroon o nagbigay sa atin ng kalinawan at pagtuturo sa kung ano ba ang dapat na matagpuan sa atin bilang bunga ng Espiritu. Dahil doon po, kung dito sa Galatia 5, 22 to 23, ay hindi po diniscuss at hindi inelaborate ni Paul ang mga sinabi niyang bunga ng Espiritu. Doon po sa 1 John, makikita po natin doon na sa pag-discuss doon ni Juan ng mga bagay na iyon, doon po sa atin hayagan o mas inilaborate po sa atin kung anong dapat na makita sa atin. Kung paano po natin mapapractice ang 9 fruit of the Spirit na iyon. Kaya kung babasahin natin iyon, makikita natin how we ought to live. So, let me say this, na ang siyam na bunga na mababasa natin sa verses 22 to 23 ay elaborated and applied sa 1 John, sa book of 1 John. Doon po natin makikita yung pag-ibig, yung kagalakan, kung paano yun ipapractice, ang kapayapaan, ang pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Ngunit hindi lamang po doon makikita ang mga iyon, kundi mismong dito rin po sa aklat, sa mga
sa Biblia, makita natin how we can practice these 9 fruit of the Spirit. Okay, so, bakit may bunga ng Espiritu? Dahil ito ay isang malinaw na indikasyon na totoo na save ang isang tao. At sa panghuli nating punto, titignan natin ang sasagutin naman natin ang katanungang paano magkakaroon ng bunga ng Espiritu. Kasi nasagot na natin, may bunga pala. Kung ano ang bunga ng Espiritu, bakit kailangan ng bunga ng Espiritu ngayon, paano tayo magkakaroon ng mga bunga na ito? Unang-una, at pinaka-obvious, ang bunga ng Espiritu ay makakamit lamang ng isang tao kung siya ay pinananahanan ng Espiritu Santo. Pinaka-obvious na po yun. Dahil walang pamumungang mangyayari sa isang tao, mag-profess man siya na siya ay mananampalataya, kung hindi naman talaga siya iniligtas. At kung hindi siya iniligtas, nangangahulugan na hindi niya rin po natanggap ang Espiritu Santo. So how can he grow? Hindi po. So, pinaka-obvious na po, paano magkakaroon ng bunga ng Espiritu Santo kung ang isang tao ay pinananahanan ng Espiritu Santo, nangangahulugan ang taong iyon ay iniligtas ng Diyos. Tingnan natin ang unang Korintos 6:19-20. Unang Korintos, chapter 6, 19 hanggang 20. Sabi rito ni Pablo, kung hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Yan po ang sinasabi dito ng salita ng Panginoon. Na tayo po, kung tayo mga Kristiyano, ibinigay sa atin ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo po sa tuwing tayo nagkakasala, hindi po yun umaalis sa atin. Nananahan po iyon sa atin dahil ginawa po tayong templo ng banal na Espiritu. Ganun po sa atin. Iyon po ang forma ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Si Pablo dito sa Corinthian Church, sa message niya sa iglesia sa Corinto, ay may dinidil na issue. At ang ugat ng issue nila ay kasalanan. Diba? Lagi naman, gano'n naman talaga. Kahit dun sa Galatia, isipin lang natin na doctrine ang issue doon, but the doctrine na naging issue doon is sinful doctrine. Dahil maling gospel po ang tinatangkilik ng iba sa kanila. So, laging ganun po ang ugat ng issue sa isang church. Kasalanan po, hindi po katuwiran. Ina-assume niya rito, sa context, na sila ay mga tunay na talagang Kristiyano. Kasi hindi naman natin pwedeng pag-akalaan ng isang tao nagpo-profess ng faith ay hindi talaga mananampalataya. But if there are fruits, na bad fruits, then makakapagsabi tayo. But here, ina-assume niya rito na sila na sinulatan niya ay mga Kristiyano na talagang tunay. At isinaad niya rito ang forma ng pagbibigay ng Diyos sa atin ng Espiritu niya. At paano nga iyon? Ginagawang templo ng Espiritu Santo ang sino mang mananampalataya. Ibig sabihin ay nananahan ng Espiritu sa sino mang nakay Jesus. Ganun po ang nangyayari. Sino mang nakay Jesus at sumasampalataya kay Jesus, siya'y iniligtas at sa kanila ibinibigay ang Espiritu Santo. Hindi po ibinibigay ng Diyos ang Espiritu Santo sa mga taong wala namang kaligtasan. It is as exclusive as salvation. Okay? So, sa verse 20 naman, sabi niya rito, sapag kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos.
Itinuro ni Pablo ang dapat nilang gawin, knowing na sila ay pinananahanan ng Espiritu. Ano nga iyon? Luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So, dahil sa katotohanan ang Espiritu Santo ay nasa isang mananampalataya, kung kaya't able ang taong iyon na mamunga ng mga bunga ng Espiritu Santo. Okay? So, sabi ko nga, ito ang pinaka-obvious, ito ang pinaka-basic reason. Paano tayo mamumunga? We must have the Holy Spirit in us, dwelling in our lives. Sapagkat kung wala naman sa atin ang Holy Spirit, hindi po tayo mamumunga. So yan po ang pinakauna sa paano magkakaroon ng bunga ng Espiritu Santo. Pangalawa, dapat nating kilalanin ang bunga ng Espiritu ay biyaya o regalo ng Diyos. Dapat nating kilalanin ang bunga ng Espiritu ay biyaya o regalo ng Diyos. Sabi ko nga po sa kanina, hindi lamang po salvation ang biyaya, kundi sanctification man din po ay biyaya. Maaaring magtaka tayo at itanong, bakit naman dapat ituring na gift kung ito naman ay pinaghirapan natin? Baka ganun ang maisip natin, pero pinaghirapan nga ba talaga natin? Pinaghirapan natin. Sumusunod tayo. But how are we able to obey? Paano tayo nakakasunod? So, kilalanin natin ang bunga ng Espiritu ay biyaya o regalo ng Diyos. Totoo na kumikilos tayo at sumusunod sa Diyos upang mag-produce ng fruit. Yun po ang effort natin. Effort po yun. Ngunit dapat din nating maunawaan na ang mga bungang ito ay ang end ng pag-aksyon natin sa paggawa ng isang matuwid na gawain. What I mean is, hindi natin masasabing we have the fruit of love. Example, hindi natin masasabing we have the fruit of love if we did not manifest it in our lives. So, kailangan po na makikita lamang po ang bungang ito if we act upon doing or creating that fruit in our life. And we are only able, ito po ang tatandaan natin kung bakit sinasabi kong biyaya po ang pagkakaroon ng bunga ng Espiritu. Because we are only able to manifest it. For example, the act of loving, yun nga, we are only able to manifest it or act upon the deed of loving someone, or yung iba pang fruit, through the enabling grace and power of the Holy Spirit. Doon sa pamamagitan lamang po nun. We are only able to manifest it and act upon the deed of loving someone or other fruit through the enabling grace and power of the Holy Spirit. Kaya po tayo kaya po tayo namumunga dahil sa banal na Spiritong nagbibigay sa atin ng kakayanan na makasunod sa kalooban ng Diyos. Yan po ang tatandaan natin. Hindi natin pinagtrabahuhan. Ito rin po. Hindi natin pinagtrabahuhan na ma-receive ang grace and power na ito. Ito'y ibinibigay ng Holy Spirit upang makapagtrabaho tayo sa paggawa ng anumang pag-uugaling magpapakita ng bunga ng Espiritu Santo. Okay? So, iyong grace and power na kailangan natin to act upon a deed na magpuproduce ng bunga ng Espiritu Santo, hindi po natin yun pinagtrabahuhan. Ibinigay po yun sa atin. Ibinigay sa atin upang ngayon makapag-effort tayo, makapagtrabaho tayo, na magawa natin ng isang deed na mamumunga ng isa sa mga fruit of the Spirit. Okay? So, ganun po ang nangyayari. That is why ang bunga ng Espiritu is still a
a blessing, biyaya o regalo. At pangatlo, titingnan natin yung Galatia 5:16. Sinabi roon ni Pablo, "Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman." Sa pangatlong paraan, paano tayo magkakaroon ng bunga ng Espiritu? Pangatlo, ayon kay Pablo sa verse 16, ay ang paglakad sa Espiritu. Paglakad sa Espiritu. Dapat na malaman natin kung ano ba ang mga kalooban ng Diyos. At kung tayo ay lalakad sa mga kaloobang iyon, we can bear fruit. Kung gusto nating mamunga ng mga bunga ng Espiritu Santo, hindi ito mangyayari kung hiwalay, malayo, o hindi tayo nagtitiwala sa Espiritu Santo. Okay? Hindi tayo mamunga kung hiwalay tayo, malayo tayo, o hindi tayo nagtitiwala sa Espiritu Santo. Kung kikilos tayo ayon sa ating sariling kalakasan, makagawa man tayo ng isang katuwiran ay hindi pa rin iyon makapagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Diba? Nakagawa tayo, Kristiyano tayo, nakagawa tayo ng isang matuwid na bagay, but what we glory in is that we did it through ourselves. Maluluwalhati ba doon ng Diyos? Hindi. Because what we think is, nagawa natin iyon through ourselves. Ngunit, mamumunga lamang tayo kung tayo, mga kapatid, ay lalakad sa Espiritu Santo. Lalakad sa mga utos ng Panginoon. Kailangan nating manatili, sabi ni Jesus, kailangan nating manatili sa Kanya. We need to abide in Him. Kagaya ng sabi niya sa John 15:4. Sabi niya rito, John 15:4. Napakalinaw nito kung kanino talaga tayo dapat manatili. John 15:4. Sabi niya rito, "Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin." At ang presence po ng Panginoong Hesukristo ay binibigay ng banal na Espiritu sa atin. Okay? Kung kaya't hindi po naiiba ang pag-abide natin kay Hesukristo sa paglakad natin sa Espiritu Santo. The Father, Son, and the Holy Spirit has the same will for us. At iyon ay ang pakabanilin tayo. Kung dumalakad tayo ayon sa Espiritu Santo, tayo po ay nananatili rin kay Hesukristo. Okay? So baka kasi isipin ninyo, akala ko ba maglakad sa Espiritu Santo ngayon, bakit mo na sinasabing kay Jesus tayo dapat manatili? Yun ang rason ko. Dahil ang Espiritu Santo ang nagpaparana sa atin ng presensya ni Jesus at pareho po ang kalooban ng Ama, Anak, Espiritu Santo at ang paglakad po natin sa Espiritu Santo, sa mga kalooban ng Espiritu Santo ay pananatili sa Diyos, pananatili kay Hesukristo. So wala pong pagkakamali doon. When we abide in God, we abide in the triune God. The Father, Son, and the Holy Spirit. Kaya tayo maglakad sa Espiritu Santo at tayo rin ay makakapanatili kay Hesukristo at sa Ama. At panghuli, at dito natin ma-actualize ang mga naunang kaparaanan ng Diyos sa atin. Kasi yung mga bagay na iyon, source po iyon. Kung paano tayo makakapamunga, pero kailangan natin ma-actualize kung anong tinuturo sa atin ng source. Kung anong, may source tayo para tayo mamunga, but how can we bear fruit in obedience? It is through obedience. So, panghuli at dito natin ma-actualize ang mga naunang kaparaanan ng Diyos. Simple lang, pero marami ang nahihirapan sa mga bagay na ito. Simple lang. Prayer, Bible meditation, pagdalo sa Lord's Day,
pakikipag-fellowship sa mga pinabanal. Sa mga established na church na pag-partake sa communion. Kung ikaw ay church member doon sa church na yun. Ito, sa pamamagitan ng mga ito, natin ma-actualize ang mga bungang ito. I tell you, mahalin natin ang prayer. Mahalin natin ang Bible meditation. Mahalin natin ang araw ng Panginoon. Mahalin natin ang mga kapatid natin sa pananampalataya upang magkaroon tayo ng gana na pumunta rito tuwing linggo. Dahil kung wala tayong pagmamahal sa kanila, hindi natin may enjoy ang kahit na isang physical gathering natin. Ang mga bagay na ito po ay ang means of grace ng Diyos sa atin. Kaparaanan ng Diyos upang magawa natin ang mga upang mamunga tayo. Huwag nating maliitin ang mga kaparaanan ito. Kasi minsan, prayer, paano naman tayo mamumunga kung lagi tayo nag-pray? Baka makapangyarihan ng prayer. Bible meditation, not just Bible reading, kundi meditation. Meditating upon the Word of God. Wala akong kilalang namunga ng mga bunga ng Espiritu Santo na hindi naman nag-aaral ng salita ng Diyos. Wala akong kilalang taong namunga ng mga bunga ng Espiritu Santo na hindi naman nananalangin. Wala akong kakilala na namumunga ng mga bunga ng Espiritu Santo na hindi naman dumadalo sa Lord's Day at hindi nakikipag-fellowship sa mga alagad ng Diyos. Seryoso pong usapin ang mga bagay nito. Hindi po tayo mamumunga without these things. Hindi po natin alam kung paano tayo makakapag-act in love, kung paano tayo magkakaroon ng kagalakan, kung paano tayo magkakaroon ng kapayapaan, at ng iba pang mga bunga na binanggit ni Pablo sa Galatia 5:22-23, kung hindi po natin ginagawa ang mga basic deeds na ito. Wala po tayong mapapakitaan ng pag-ibig kung hindi naman po tayo dumadalo ng gawain tuwing linggo. Kaya po, kung gusto nating mamunga, ang gagawin natin, isa lang. Hindi ang pagsunod sa akin, kundi ang pagsunod sa Diyos. Dahil ang mga sinasabi ko sa inyo rito, ay ang mga utos ng Diyos sa atin para tayo mamunga. Nagtulungan nawa tayo ng Panginoon. Para sa ating application, 3 lamang. Una, ang pagkakaroon ng bunga ng Espiritu Santo ay non-negotiable. At dapat tayong magpasakop sa Diyos sa kung ano mang hinahangad niyang bunga na makita niya sa atin. Hindi po maninegotiate ito na sabihin natin na itong bungang ito, Lord, siguro ayoko magkaroon ng bungang ito, ito na lang. Ayoko magkaroon ng bunga ng pag-ibig, siguro kapayapaan na lang para lagi akong in peace. Itong mga taong ito na nakakasalamuha ko sa church, I can't love them, I don't have peace whenever I'm with them, so hindi na lang ako dadalo sa church. Is that so? Hindi. Every single fruit na binanggit ni Pablo, dapat magkaroon ng isang Kristiyano. At ito ang hinahangad ng Diyos na makita sa atin. Because these are also the things na matatagpuan natin sa Kanyang anak na si Jesus. So in bearing these fruit, ito ang tatandaan natin, we're being like Christ. Because these are the things na nakita natin sa character ni Jesus. If we bear these fruits, we are being like Christ. Pangalawa, rely upon God.
umasa, magtiwala tayo sa Diyos. Rely upon God. Remember, we are the temple of the Holy Spirit and our helper is with us. Rely upon God at tandaan natin, tayo ay templo ng banal na Espiritu. At ito pa ang maganda dyan. Since we are the temple of the Holy Spirit, our helper, siya, na kumpanyo na ibinigay ng Diyos sa atin, na mga niligtas, ay laging kasama natin. Okay? Rely upon God. At pangatlo, pinakahuli, sumunod tayo sa Diyos dahil ang mga bungang ito ay lilitaw lamang kung gayon nga ang ating gagawin. Hindi po tayo mamumunga kung hindi po natin mapapakita ang mga fruit na ito kung hindi naman tayo susunod sa Diyos. Kung hindi tayo gagalaw, kikilos, anong gusto natin, mabibigay lamang ito sa atin o nang wala tayong ginagawa, hindi po. But in doing so, sa paggawa ng mga deeds na magpapakita ng mga fruit na ito, ang sabi ko nga kanino magmumula ang kapangyarihan, ang grace and power in doing so, na tayo magkaroon ng bunga, ay magmumula sa Espiritu Santo, sa Diyos natin. Sumunod tayo sa Diyos dahil ang mga bungang ito ay lilitaw lamang kung gayon nga ang ating gagawin. Ang Holy Spirit ang mag-i-enable sa atin na makakilos ayon sa Kanyang kalooban. Okay po? Kaya sana tayong lahat dito, kung tayo talaga yung mga tunay na Kristiyano, hindi ko po pwedeng i-assume na hindi po kayo mga mananampalataya. Pero sana makita ko sa bawat isa sa atin na tayo nga talaga ay mga mananampalataya. At paano makikita kung may bunga? Kung may bunga. At sa susunod na buwan, pag-aaralan natin ang specifically magpo-focus tayo sa fruit na love. At sa pagkataong ito, tayo ay manalangin. Dakila namin Diyos, salamat sa inyo na kami ay inyong kinonvict sa bagay na ito na madalas ay hindi rin po siguro namin naaalala. Kailangan po pala namin magkaroon ng bunga dahil iyon po ang disenyo ninyo sa pananampalatayang Kristiyano na kami ay magpakita ng kabanalan. Doon po ninyo inililid ang bawat mananampalataya ninyo. So, I pray, we hope here sa aming kalagitnaan ng bawat isa ay magpakita nga ng bungang ito. Makita sa amin ng mga kapatid namin sa pananampalataya. Makita ng mundo sa amin na hindi kami kagaya nila. Kami naiiba sapagkat kami mga mananampalataya at namumunga ng kabanalan. Sapagkat kung kami ay magiging katulad nila, ay hindi po kami magiging maayos na tagapagbigay o tagapaghatid ng mensahe ng Ebanghelyo sa mundong ito. Ito nawang makasama ko rito, mga kapatid ko sa pananampalataya, ako man din, makita namin sa isa't isa mga bungang ito. Lahat ng ito, Panginoon. Hindi man po perfect, but you are making it to perfection sa aming mga kanya-kanyang buhay. Kaya patuloy niyo nawa kaming tulungan ng grace at kapangyarihan po niyo ang kailangan namin upang kami ay ma-enable to obey your words and your will. Salamat sa inyo, Panginoon. Dito po ang aming samot-alangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon at sa muli awitin natin ang doxology. Kumayo po ang lahat. Nasa unang lang po yan. Unang page. Roman numeral 16. Nakita mo naman. Praise God from whom all blessings flow. Ngayon, ulitin natin ang doxology. Ulitin natin ng malakas. Praise God from whom all blessings flow. Ready, sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise
Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Salamat sa Panginoon. Diyan nagtatapos ang ating pananambahan sa araw na ito. Say hi. Ginado.